Now, Scripture could not make it any plainer that we cannot save ourselves, no? Talagang niliwanag ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. All that we contribute in our sin is our sin. No? Ang kaya lang nating i-contribute sa Diyos ay ang kasalanan natin, wala nang iba. God planned our salvation. Ang Diyos ang nagplano ng kaligtasan natin. Made it possible. Hindi lang niya plinano, no? Hindi lang plinano ng Diyos ang kaligtasan natin, kundi He made it possible. Ibig sabihin, nagplano siya, at ayon sa plano ng Diyos, pwede kang maligtas. Sought us out and drew us to Himself. Oh. Nagplano siya, tapos naging possible ito, no? Hindi nagplano, tapos imposible naman. Hindi ganon. Kundi nagplano siya ng pagliligtas sa atin, at nung plinano niya, pwede tayong maligtas. Okay? Ano ang ginawa niyang paraan para maging possible na maligtas ka? He sought us out. Siya ang naghanap sa atin. Kaya si Kristo, nung nandito siya sa lupa, sabi niya, the Son of Man came not to be served, but to serve. Oh. Ang sabi ni Kristo, ako ay naparito upang hanapin ang mga nawawala. No? Pumarito si Jesus para hanapin ang mga nawawala. Hindi hanapin yung nasa kanya na, hindi. Hanapin ang mga nawawala, ibig sabihin, hanapin ang mga nangangailangan ng tagapagligtas. At ang Bible is very plain on that. Na kapag hindi mo naging tagapagligtas si Kristo, mamamatay ka at ikaw ay hahatulan at pupunta ka sa impyerno. That's why God sought us out. No? Kaya ang Diyos ang unang naghanap. That's why sa Psalms chapter 14, from heaven, God looked down. At itong sabi niya, no one seek after God. No, not one. Oh, nasa Psalms chapter 14 yan. At nirepeat na naman yan sa Book of Romans. At ang sabi ng Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. Walang maghahanap eh. Walang maghahanap, walang naghahanap, walang naghanap. Wala kahit isa. So, ang ginawa ng Diyos, He made it possible. Anong ginawa niya? Siya ang bumaba dito sa pamamagitan ng kanyang anak. At hinanap niya tayo. Yan. Kaya dalawang klaseng tao nandito sa loob ng building natin ngayon. Yung mga natagpuan na at yung matatagpuan pa lang. Dalawa. Merong pangatlo. Yung hindi talaga matatagpuan ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw niya. Sana wag kang mapasama doon sa pangatlo na hindi matatagpuan kahit kailan. Kasi ayaw mo. 2 teenagers, no? Merong dalawang teenager. Ano bang edad ng teenager? 13, 14, 15, 16, hanggang 19, no? O, dalawang teenager daw. No? Nasa boat sila, nasa bangka silang dalawa. On Long Island Sound, when suddenly a storm came up. No? Yung bangka, wala pa sa tubig. Pero nandun na sila sa bangka. Siguro nagpaplano silang ilusong sa bangka, yung bangka sa tubig, ganun siguro. As the waves grew larger, no? Nagkaroon ng bagyo at lumakas ng lumakas, the craft was tossed about and the boys could no longer control it. Lumakas ang hangin at hindi na kayang kontrolin ng dalawang teenager yung kanilang kinalalagyang bangka. Finally, it capsized. Ibig sabihin ng capsized ay itinapon o tumalsik. Siyempre, lakas ng hangin eh. Now, finally, it capsized and they were thrown into the water. No? Tinapon yung bangka kasama yung dalawang teenager. When the good swimmer came into the surface, he immediately looked for his body. Yung isa magaling lumangoy. Kaya yung magaling lumangoy ang unang lumutang.
Magaling lumangoy eh. At paglutang niya, ang unang hinanap niya yung body niya. Hinanap niya. Seeing him floundering nearby, no? Papadyak-padyak. Hindi pala marunong lumangoy. He rushed to his aid. No? Lumapit siya para tulungan yung hindi marunong lumangoy. But before reaching out to rescue him, no, bago niya lapitan para i-rescue yung kaibigan niyang hindi marunong lumangoy, itong sabi niya. Makinig ka. Itong sabi niya, I cannot help you until you stop kicking and thrashing around. Okay? Just trust me and let me save you, otherwise you'll be drowned. Ibig sabihin, tumigil ka sa pagsipa mo, tumigil ka sa pagpalag mo, ibig sabihin, umisteady ka lang. Kasi, sa swimming, alam mo, marunong ako lumangoy eh, at nabigyan ako ng instruction dyan. Kapag ka ikaw ay sasagip ng isang nalulunod, kailangan yung nalulunod ay hindi gagalaw. Kasi kakapitan ka niyan, yayakapin ka niya. Kaya hindi ka rin makakagalaw, hindi ka makalangoy. Kaya pareho kayong malulunod. Naintindihan ninyo? Kaya yun ang unang tumigil ka sa ginagawa mo, umisteady ka lang kung gusto mong iligtas kita. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Na sa oras na gusto kang iligtas ng Diyos. Pero kung ipagpipilitan mo na gagawin mo ang kaya mong gawin para maligtas ka, ay hindi ka maililigtas ng Diyos. Yan. The sinking boy understood. Ceasing all efforts of his own, tumigil siya sa ginagawa niya, he allowed his companion to bring him safely to shore. Yan, steady lang siya. Doon hinawakan siya ng kaibigan niyang marunong lumangoy at hinili siya unti-unti hanggang sa makarating sila sa dalampasigan. Yun ang prinsipyo ng pagliligtas ng Diyos. Na tumigil ka sa ginagawa mo. Tigilan mo yan. Hindi mo kayang sundin ang kautusan. Kaya nga pumarito ang Panginoong Hesus eh. Kaya pumunta dito ang Panginoon kasi hindi mo kaya. At ang mensahe niya ay ganito, hindi mo kaya, kakayanin ko para sa iyo. Kaya nga si Jesus pumarito siya at hindi siya nagkasala, pero pinatay siya. Wala siyang kasalanan, pero siyang pinarusahan. Bakit? Kasi tayo ang dapat parusahan. Tayo na hindi kaya ng kautusan, ngayon lalapit kay Kristo, at katulad ng kinaupuan mo ngayon, magtitiwala kay Kristo na kaya kanyang iligtas. Yan. No? Yung tiwala na ginagawa mo ngayon sa upuan mo, ganyan ang klase ng conversion ng puso mo na gustong makita ng Diyos na kaya mo kong iligtas, Panginoon. Titigil ako sa mga ginagawa ko, titigilan ko. Sa iyo lang, Lord.